even in our songs, sabi ko nga po, nandyan siya para tayo ay tugunan, katagpuin sa atin pong mga matatawag na kalalagayan sa buhay. So, kaugnay na rin po ang pagkakataon, marapatin, lalo na po sa mga nakakapanood sa aming YouTube channel. Patuloy po ang aming hangarin ay maliban kayo ay una, pagpalain no, sa mga aming pong kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos, pagpapahayag. Nandun po lagi yung isang katotohanan na madagdagan po namin kayo sa mga pang-espiritual na kaalaman. Hindi po ito para ipilit sa inyo, no? We just hope and pray there is that rema, the power of the word, na siya na lang po ang mangungusap sa ating lahat. Tayo pong mga naririto din po sa ating bahay-sambahan, sa iba't ibang lugar na mararating po ng ating live broadcast, no? Kaugnay ng pagpapatuloy ng ating bagong taon sa ating bagong tema. Indeed, our Lord God omnipotent, Malekut, sabi nga, reigneth. And this morning, ano ba ang pagpapatuloy na paghihikayat ni Pastor sa kabuuan ng ating mga kapatiran? Well, I for one has been having this time of my life. Yan. May mga ganong uri ng awit na magagamit. The time of your life. And katotohanan po ang issue ng buhay. Yan. So, ano man po mga kalalagayan natin ngayon sa buhay, nandun tayo sa isang pagkakataon o panahon. And that is why I would like to deal with this no, sa ilang aspeto. Ngayong umaga, yung katanungan na yon, maliban sa mga bagay-bagay na ating pong nalalaman na, muli, hindi po ako magpapahayag doon sa the meaning of life, the importance of life. Mayroon akong isang aspeto na hihikayatin po namin kayo at patuloy na ipapaunawa. And sisigun po ito sa inyo, no? Again, if you are really sa mga nagsisik kay Lord sa aming YouTube channel or sa nakakapanood sa aming mga kamag-anakin, ng mga kapatiran sa ating FB Live, hoping, nandun, no? May ididiin ko ngayon yung isang aspeto ng pag-aaral tungkol sa buhay. And pakitanong ng ating mga kasama sa bahay, mga katabi ngayong umaga, ano naisin mo sa buhay? Anong naisin mo sa buhay? No? Well, typical yan. No? Kasi sa puso ni Pastor, I would really like to emphasize. Hindi naman kami nag-usap ni Brother Jojo, hindi ko rin nakita yung lineup na yan eh. That burning desire, the idea of desire is nandun. Halos nagkakapareho. Nilagyan pa ng adjective, ganda, burning, hindi lang desire. And for me, more so, mas doon ako sa isang English word na pwede nating word study po muna. Yung word na longing. Yan. Longing. From the very word, long. Sige, word study muna tayo. And pag sinabi mong long, gusto mong pahabain sa buhay mo ang mga sandali na yon, pagkakataon, pangyayari, di ba? Kaya nga word na longing. Di ba? Gusto mong pahabain. Ano po? And siguro what better word sa Tagalog? Marami. Pwedeng, ayoko yung hangad eh, kasi minsan yung hangad na pupunta sa negative. Mas siguro, naisin. Mas maganda yung word sa Tagalog dictionary. Naisin.
What is your longing in life? Ano ang naisin mo sa buhay? Ngayong umaga po, hayaan niyo si Pastor na higayatin kayo, ipaunawa sa bawat isa. Kasama ako doon na naunawaan ko ito ngayon sa mga pangyayari sa panahon, no, sa buhay na tinatahak ng inyong pastor. And I'm really blessed this month kasi yung mga pangyayari, yung mga mensahe na ni Pastor, Lord's doing, and pinasimulan ko kayo that team na ating tinatahak. Ano ba yung mas dapat pa nating hangarin, di ba? Yun yung term ko the other week. But today, I would be using naisin. Although nag-relate naman po sila. So, I would just like to emphasize dun sa word na longing. Kasi napakahalaga po nun. Second, yung anniversary date natin, diniinan ko kayo sa aspeto ng kapangyarihan ng Diyos, the power of His love, His omnipotence, andyan. And today, I'll be dealing on our part naman po. Kasi na-present ko na sa inyo yung ano yung Diyos natin, sino yung Diyos natin eh. No? And the other day, I am blessed kasi yun nga, I'm thankful. Can we bless the Lord? Nandito po yung mag-anak ni Brother Ferdy. Ayan, for the first time. Nandyan po kasama ang dalawang anak. Patunay na nagpapatupad ang Diyos ng mga katotohanan niya sa Biblia. And sa aming bisita ngayong umaga, purihin ng Diyos na paunawa sa iyo, no, sister, na sabi nga, pahayag sa iyo ang isang katotohanan. And I pray sa puso ng bago nating kapatid na makakasama, naunawaan niya yung isang katotohanan. Si Pastor, tumatahak ako sa ministeryo for the past 34 years, sabi ko nga. And napakadami ko na pong mga karanasan, napakadami ko ng aspeto ng mga nakita na katotohanan ng salita ng Diyos. Ang dami ko na rin pong, sabi ko nga sa Psalms 34 verse 8, natikman, di ba? Taste and see that the Lord is good. Di ba? Yan, paborito ni Pastor sa Psalms 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. And andyan yung mga bagay na pinapaunawa ng buhay. Again, I'm speaking dun sa concept ng buhay. Hindi yung halaga, hindi yung ganito. But yung buhay lang po. So, sa buhay na ito, ano po ba yung ating longing? Ano po ba yung ating naisin? So, doon lang po ako ngayong umaga. Muli, paulit-ulit lang, hindi ako I just would like to drive the point. From the Old Testament to the New Testament, there is this idea, there is this word, that even God Himself longed, ninais ng Diyos na likhain niya ang sangkatauhan, likhain niya ang mundo. Ninais ng Diyos na sabihin na natin, maging mabuti ang kalalabasan ng kanyang creation. And very clear yun, di ba? It was always termed as, it was good. So, even God Himself, meron siyang pagnanais. And syempre, bilang nilikha niya, we are made in His image and likeness. Sundan niyo lang po ako, no? Nandun din yun sa katangian natin, yung pagnanais na yun. Pero dapat, yung pagnanais na yun, doon sa tinagurian din pong kabutihan
ng Diyos. Doon sa ikakabuti po ba natin at hindi ikakabote natin. No po? Kaming mga manginginom dati, ang lasenggo. Yan, mga term na yan eh. Mga yan yung naisin. Yan yung naisin, no? Yung masasabing mga pita ng laman, pita ng mata, at yung mismong pride of life na yan na binabanggit. Yan. Naisin na ako lang ang tanyag, ako lang ang matalino, ako lang ang magaling, ako lang ang ganito. Well, on the negative side. So today, didiinan ko kayo sa ilang pangyayari, mga katauhan sa Biblia. Para mas madagdagan natin, no? Kasi nga, sabi ko nga, the other day, habang tinutulungan ako ng mga kapatid natin na ito, biglang tumawag ang kanyang may bahay. Alam ko na kagad ang sitwasyon. Sa isang baguhang kapatiran po, no, yung kaalaman, mahalaga to eh. Alam ko po yun, may patutunayan ng Diyos kay Brother Perdi. Yan. And totoo po yun, parang emergency, pero siyempre, still, nakita siguro ni Brother Perdi, ano yung ginawa namin ni Brother Danny kagad, nanalangin lang po kami. Doon sa kaalaman na yun, yun ang aming buhay. I pray yung nakita ni Brother Perdi kay Pastor, na pag may sitwasyon na may pangangailangan, may realidad ng buhay, nandun ang isang aspeto ng buhay na nananalangin tayo kagad sa Panginoon. Yun ang pangunahin. Yun ang naisin mo na, Lord, may talaga ang pangyayari. And true to the word of the Lord, yun nga, sabi nga, typical to eh. Madalas nangyayari to sa mga baguhan. Kasi siyempre ang gusto ng dyablo, hadlangan yung mga lumalago na sa Panginoon. Gagawan kayo ng mga bagay na panghinaing kayo, matakot kayo. Pero, ito pala yun, dapat meron lagi nito. Yung pagnanais na ito na magtiwala una sa ating kinikilalang Diyos, tagapagligtas, no? Nanaisin mo na ang Diyos lang na yun ang gagawa, ang paraan niya, magpapatupad nung dapat. And yun nga po, pag-uwi nung nila Brother Danny, sinamahan, thank you, part ng shepherding kasi naintindihan ako ni Brother Danny. As of this month, kagulo po schedule ni Pastor, ha? Kaya nga humingi ako ng paumanhin, pangunawa. Kahit po yung ating mga tiga Pampanga, rest assured, qualified naman kayo, nasa akin ang materials ninyo. Hintayin nyo lang po kasi nag-extra time lang ako sa mga ginagawa ko po ngayon. Lalo na po this week, ito po yung last week na naglilipat po kami. At hindi po ako nangaabala. Ako lang nga po nagtatawiran. Sasakay ko sa kotse ko, ano yung kaya kong bitbitin. At alam niyo naman po ang naging pangyayari. Mamaya mag-expound po ako dyan. And sa buhay ni Pastor ngayon, gusto kong maipaunawa Ano pa ba naisin natin? Marami akong pwedeng naisin ngayong umaga. Pwedeng naisin ko ay masama. Pero hindi Diba? Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Dapat, tulad ng Diyos, ang laging naisin natin ay mabuti. No? Yung good than evil. Yung good. So, dito po tayo sa ilang mga verses. Ma'am Jane, paki-expound na lang to sa inyong mga puso. Kamanga-manga, binabaybay ko po ang Biblia at natuwa ako kanina. Sabi nga nung isang brethren, Pastor, may katanungan, sige nito. So, i-excerpt ko lang po ngayon. Pag sinabi ko i-excerpt, singit ko. Bakit 12 yung
lahi ni Jacob, 12 din yung apostles, may kaugnayan ba yun? Ako'y natuwa dun sa tanong na yun. No? Kasi bakit? Although sabi ko nga, ang sagot niya kapatid ganito, symbolical yang numbers. At again, Deuteronomy 29:29, sa nagpatanong, and dito po ang sagot ni Pastor. The secret things belongs to God. No? So, kung ano yung nahihiyag sa Bible, unawain lang natin, alamin natin, paniwalaan natin na talagang nagkaroon ng 12 salinlahi si Jacob, nagkaroon din ng 12 apostol ang Panginoong Hesus. Pero behind that, no, ay mga symbolical po yan. Although pwede kong lagyan kayo ng isang mas mataas na pag-aaral, pwedeng coincidental yun, yung tanong daw nung kapatid, na natapat lang ba? Pwede pong coincidental lang, na 12-12, mahilig si Lord sa 12-12, no? Hanggang doon sa 12 gates ng Millennial Kingdom. But anyway, sabi ko pa rin sa kapatid, nagbibiro ako, sabi ko, pakisabi na lang sa ating kapatid na ngayong umaga, na ang mahalaga po, yung ating kaligtasan na tinatamasa na. And tiyakin lang natin, yun sabi ko nga sa kapatid, na wala tayong sin that leads to death, tiyakin natin makapasok tayo. At pag nandun na tayo, doon na natin tanungin si Lord ng mga bagay-bagay na yan. Diba ba? Sabi nga, pag nandun na tayo sa presensya ni Lord, paano mo hinawi ang Red Sea? Paano mo tinawid ang Israel? Bakit ganito? Bakit ganun, Lord? Ay, gustong-gusto ni Lord sagutin yung mga bagay na yon. Kami ding mga pastor, gustong-gusto namin yan sagutin sa aming kaalaman. Pero sa Isaiah 55:8, ang katalinuhan ng Diyos, yung kaalaman ng Diyos ay napakataas. No? His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. And I hope, mga katotohanan to sa buhay. Parang yun yung nangyari kina Brother Purdy. May mga nalalaman na siya ngayon tungkol sa Diyos, sister, no? Ang iyong mister. Maganda nga yung biro niya sa akin nung isang araw. Sabi niya, Pastor, lumalabas kasi ganito daw ako, soloista. Sabi ko sa kanya, sister, di ba palagay ko, ikaw masaya ka. Kesa may asawa kang adik, kesa may asawa kang lasenggo, at kesa may asawa kang babaero, masaya ka ba ngayon, sister, na iyan ang asawa mo, si Brother Purdy? Dinala ka ngayon sa presensya ng Panginoon, at hindi ka dinala kung saan-saan, no? Sabi ko sa kanya, yun ang sabihin mo dun sa mga, una, sa may bahay mo, sa mga kamag-anakin, nakikiramay, ma'am, ng mga kamag-anak ng misis mo. No? Kasi nakakatayo na siya. Niyayaya siya sa Tagayan, pero marunong na siya. Tumatayo na siya. Ganun talaga yun. Dadating ka dun sa ganun aspeto. No? Mga kaalaman na dapat na nating, sabi ko sa kanya, kapatid, sabihin mo lang, yun nga, na ang katawan mo, iniingatan mo na para wala kang sakit, para makapagtrabaho ka, para mabuhay ko po ang kamag-anak ninyo. Diba? Kasi nagtatanong daw yung ibang kamag-anak, bakit hindi na nakikipag-inuman ang ating kapatid? For God's glory, I'm just mentioning. Kasi part ito ng illustration Anong uri ng buhay meron tayo dapat? Ano na ba yung naisin? Kasi di ba yung term ko dati, ginagamit ko ito madalas na taon lang sila yun ngayon Yun yung linya ng buhay nila. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang isang dating, sister isang dating addict na construction worker, anong typical na gagawin yan? O lasenggo, o babaero, o sugalero? Pagkatapos ng maghapon niyang pagod, magtotong-it sila. Di ba? Magtatagayan. No? At pag hindi pa nagkasundo-sundo, magsasaksakan. Ano po? Kung sakasakali, no, yung ganun. At kung sakali namang adik pa, alam nyo na, mga pinagagagawa ng mga adik. And then, ito pa,
Pag uwi niyan, natalo dun sa tong eats, walang ipapakain sa anak. So, siyempre, babatuin siya ng kaldero ng misis, di ba? Sister, binabato mo ba ng kaldero si Brother Perdi? Di ba? O, purihin ng Diyos, di ba? Ha? Yan yung typical na mga kwento. Pero pag ang isang construction worker, doon pa lang, nasa Panginoon, may uuwi niya yung sahod niya, may papakain niya sa kanyang mag-ina, hindi siya kagad yayaman, hindi siya kagad, sabihin natin yung minimensahe ko ng matagal na, hindi magic ang Panginoon, sabi ko kay Brother Perdi. Dadating yung aspeto, step by step, pagpapalain kayo ng Panginoon sa buhay na yun, no? Sa kanyang paraan. And, praise God, Brother Danny ngayon, contractor na. Diba? Yan yun eh. Itataas ka ni Lord. Sa katatayuan mo, hindi ka na lang laging construction worker. Hayaan mo, Brother Perdi, someday contractor ka na rin ni Lord. Tatayo natin yung bahay, sambahan nila, Brother Danny, kung wala pa si Lord. Itataas ka sa katatayuan mo. Pero kung yun buhay na naisin ng isang, ganun nga, wala sa Panginoon, kapahamakan. Kapahamakan. And all those things, I have seen that in my life. Nagdaan ako doon, pinapatutuo ko na yung buhay ko sa inyo, matagal na. But today, Pastor, paano kung kunyari dumating, katulad ni Pastor ngayon, nandun ako sa level ng katulad ng pangyayari sa buhay ni Job. Alam niyo, tignan niyo yung kwento dito, ang ganda ng buhay ni Job. Pakibasa na lang po assignment. From Job 3, Ma'am Jane, ano na lang ang mga verses na ito. Verses 11 and 21. Merong naisin si Job. Nung nandun siya sa isang pagsubok na talagang grabe. Ano yung tatlong pagsubok niya? Pinatay ng Diyos ang kanyang mga walang hiyang anak. Tingnan yung terminology ko, no? Mga walang hiyang anak. Pinatay ng Diyos, no? And then, nawala ang kanyang kayamanan, di ba? Pangatlo, nagkasakit siya. No? And matindi na yun. Yan yung realidad ng buhay na dinadanasan natin eh. Sino merong ganitong tatlo ngayon? Yung namatay yung anak niyong walang hiya. Meron ba? Meron ba dito? Ngayon, wala no. Yung wala ng kabuhayan ngayon, meron ba? Walang may kabuhayan ba dito ngayon? Meron tayo lahat, di ba? Sabi nga ni Pastor Rico, di ba? Begging bread? Wala, palagay ko eh. Wala nang mangungutang dito. Dati may fake ditong Christian eh. Utang ng utang, wala na. Ngayon, pangatlo, Pastor, meron kami sakit. Oh yes, lahat naman tayo may sakit eh. Pampisikal. Minana natin yan eh. Pero, meron lagi ang katugunan. Realidad ng buhay yan eh. Papalitan niya ng Panginoon ng bagong katawan sa takdang panahon. Pero still, anong naging naisin ni Job? Pinaalalahanan siya ng Panginoon. And I hope, doon sa naging katanungan na yun, ito po yung mga karagdagan. Doctrinals po ito. Very clear na hinihiling ni Job sa verse 11 ng chapter 3 and 21, Ma'am Jane, no? Sabi kasi doon sa chapter 6, verse 8, anong hinihiling ni Job? Anong nais ni Job? Sana namatay na lang ako nung pinanganak ako. Sana, ganito na. Pakibasa niyo na lang po yan, ha? Ganun ba pag may mga mahihirap tayong sitwasyon sa buhay? Siyempre, yung mga walang hiya nating magulang, siguro yun ang sasabihin sa atin lagi. Dapat nung baby ka pa, tinabunan na lang kita ng unan kasi walang hiya ka na ngayon eh. Di ba? I'm speaking the true words, ha? Hindi si pastor dito, baka magtaka yung bisita na naman natin. Yung pastor, nagsasabi ng walang hiya. Yun talaga ang tawag sa mga walang hiya, sister, ha? Hindi namin yung pwedeng pagandahin dito. Pag pinaganda ko yun, ano ba magandang gamitin na word doon? Hindi mabait na tao, ang haba nun eh. Tama na yung walang hiya. Talagang yun talaga yun, meaning nung walang hiya.
Di ba? So, sabi diyan, no? Ganda eh. Naalala ko ngayon si Aya. Hello, bebe. Nandiyan ba? Tulog, ma? Mayroon siyang bagong word. Kasi natuturuan siya ni Sister Michelle eh. Di ba? Bubuksan niya yung kurtina, dark. Alam na niya yung word na dark. Kakatuwa. And parang si Job, verse 38, ito sa chapter 38, 2-4, chapter 38, verses 2-4, di ba? Yung word na dark na binabanggit, ay long. Nung kadiliman na yun, sabi ni Job, still, yun pa rin ang puso niya. Pero, alam nyo, kasi yung kanyang kaisipan ng time na yon, sa chapter 38, verse 2-4, nang siya ay harapin ng Panginoon, who is this that darken my counsel? Yung aking kaalaman. Kaya, sabi ko nga, I hope, kahit yung mga utak natin, tandaan nyo mga anak, it's okay. Wala namang matalino kasi ang Diyos lang talaga ang omniscient. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Pero pwede tayong madagdagan ng mga kaalaman, knowledge na sinasabi ni Solomon, ni David dito, nila Job ngayon dito, na yung spiritual na kaalaman na yun, magagamit mo sa naisin mo sa buhay. Yun yung focus ni Pastor ngayon. And just like Job, pansinin ninyo, mo, sino ngayong umaga dito, liban na lang may cancer kayo siguro, sinong nagnanais mamatay na? Sinong nagnanais mamatay na ngayong umaga? Pakitanong nga ang katabi niyo, gusto mo na mamatay? Pakitanong nga, ma'am. Grabe si Job, diba? Siyempre, mga naisin natin, Lord, magkaroon ako ng gwapong jowa, apam, etc., etc. Lord, naisin ko pa, Lord, yumaman. Lord, naisin ko pang maging tanyag. Lord, ganito, Lord, ganito. Ano pa naisin sa buhay? Si Job, dahil dun sa sukdulan na sitwasyon, ninais niya. Liban na lang, siyempre, yung mga may cancer, di ba yun na yung madalas sinasabi nila Ayoko na. Sa sakit, etc. Pero ito, hinarap siya ng Panginoon. Ano karapatan mo? Pwede ko rin bang sabihin sa inyo ngayong umaga yun? San ka nang nililika ng Diyos? Ang mundo. San ka nang pinatutupad niya? Ang kanyang pagka-Diyos sa mundong ito. And so, ngayong umaga, pangkalahatan, on our part, well, done deal na Our God is a Malikut God. Nandun siya. Omnipotent. No? All-powerful. On our side. Sabi ko nga noong Sunday, yung pananampalatayang meron tayo ngayong umaga. Ano pa ang naisin natin sa buhay? Mamaya, sasagutin ko po rin yung tanong niyan on the part ni Pastor. Daanan ko na po na yung mga mahalaga. From our Lord and Savior, Jesus Christ, talon tayo sa bagong tipan. Ginamit ko lang si Job kasi sa Old Testament, wala na sukdulan Si Daniel, yung buhay niya nandun sa lion's den, yung iba. Pero si Job, siya talaga yung focus ng good and evil No? And here, simulan natin sa isang nagmamahal din sa Diyos na alagad. Very clear na pinahayag mismo ng Panginoon from His very words. Huwag na si Job. Huwag na natin paniwalaan si Job. No?
Eto na, ang Panginoong Jesucristo dumating na eh. And ito na yung kanyang mga pagpapahayag. John 3, verses 12 to 16. Ha? Ano yung dapat na longing ni Nicodemus? Ano yung nilapit ni Nicodemus na nagtatago pa ng gabi? Ano yung gusto niyang malaman? Ano yung ninanais niyang malaman sa Panginoong Jesucristo? Well, pinaliwanag sa kanya ng Panginoong Jesucristo, di ba? Ha? John 3:16, for God so loved the world. He gave me, parang ganun, kung literal na sinasabi niya kay Nicodemus, eto ako. And sa sino mang mananalig sa akin, sa Panginoong Jesucristo, very clear na buhay na walang hanggan. Yung binasa ni Asi na, pansin niyo yung verse 9, nakinig kayo sa verse 9 kanina, sa Psalms 36 verse 9 na yun. Ha? Ano yun? Fountain of life. Oh, ang galing nung bet ko. Okay ba yung mukha ko? Makinis na ba ang mukha ko? Diba? Mukha na ba akong 36 years old? Binaligtad ko kasi 63 na ako. Diba? Mukha ba akong 36 years old? The fountain of life. Maraming nagsasabi eh. Pag pinapakita ko yung senior card ko eh, hindi maniwala eh. Ha? Sir, senior na kayo, sir? Sabi ko, oo naman. Ano ba itsura ng senior dapat yung matandang uugod-ugod na ganun? Diba? Typical. Ha? And then, I really praise God. Yung puso na ito na meron si pastor ninyo, as of this morning, kung titignan niyo, well, parang, all's well with Pastor Ed. Yan, tama, totoo yun. You know why? I have this longing in life. More than anything else, as I would continue later. And here goes now, in John 5, ganun din. Kinakausap naman ng Panginoong Jesucristo yung mga Hudyo na pinili niya, hinirang niya, and I speak now sa mga brethren ng Holy and True Christian Fellowship. Yan. Ano yun? Pinapaniwala niya ang mga ito na siya yun. Ako yung nakasulat sa Scriptures. Verse 39, Sister Jane. Ha? Chapter 5, verse 39. Pero bakit ayaw niyo akong paniwalaan? Ano pa ba nais niyo sa buhay? Ito na nga ako, sabi ni Lord. Dumating na nga ako. Di ba? Nakikita niyo yung concept ng pagnanais ng tao. Talagang ang taong may likas na hindi makontento eh, di ba? Pero pag nalaman mo talaga yung isang katotohanan sa buhay, makokontento ka sa Panginoon. And ito, sabi niya sa verse 39, ito ako. And idagdag natin, talunan ko lang, balikan ko yung John 4, nalagpasan ko. Yung Samaritan woman, ito yun. Yung fountain of life na yun, yung living water. Ha? Sa John 4. The Lord is our living water. Ang sino mang iinom, symbolically sa Kanya, ay hindi na mauuhaw. Di ba? Ha? John 4:14. Paki-post na lang yan, Ma'am Jane, yung mga verses na ito kasi hindi naman ako magpapakatagal. And then, talon siya sa John 6. Ano sabi niya sa John 6? Matapos ang John 3:16. John 6:35, I am the bread of life. Again, dinidiin niya, no? Is the living water, the bread of life. Ha? Siya yun na hinahanap ng lumang tipan ng mga tao. Siya yun na inaantay na lang natin anytime babalik sa ulap. Kaya nga, tanong ko, ano pa ba mga naisin natin sa buhay? Meron tayo, yes, typical. Pangangailangan, kalusugan, andyan yan eh. Hindi yan po aalisin. Pero, nandyan din ang Diyos eh.
Laging nagpapatupad ng mga pagtugon sa ating mga panalangin. Sinampol mo nga lang yung mag-asawa ni Brother Perdy. Nagsisimula yan, mga yan. Pakisama nyo yan sa panalangin na yung mag-anak na yan. Paano nila nanaisin magpatuloy sa Panginoon kahit anong hadlang gawin sa kanila ng diablo. Ngayong umaga, nagre-remind ako muli sa level na ng pananampalataya natin, ano pa ang mga ninanais natin sa buhay na ito? Trabaho pa ba? Kumita pa? Etc. pa? Magpa-beauty pa? Magpa-yaman pa? Kayo na bahala. Kayo nakakaalam. Kapon, ang ganda ng banding namin. Masaya ako. Sabi ko nga, hindi ko lang muna yung prelude sa kanya yung mensahe. Sir, sino ba mga potential na mga magiging pastor pa sa iglesia? Sabi ko, ganito, yung mga ito yung potential. Yan. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw kapatid, potential ka, pero nasa sayo yan kung nanaisin mo. Nakuha mo ngayon kapatid yung ibig ko sabihin. Kung nanaisin mo. Pero kung nanaisin mo, hirap mag full time, pastor, hirap nang nangyari sa inyo. Di, okay naman din. Nandiyan kayo, kaagapay ko. Mga potential na nandito, na pwedeng someday, papalit kay pastor. So, nagnanais ako siyempre, Lord, ng mga tatayo, makakaagapay pa. These are but typical na naisin o longing ng isang pastor. Dami pang maliligtas kung evangelist kayo. Dami pang maliligtas. Dami pang aalagaan. Dami pang aanihin. Ripe unto harvest. Dami pang gagawin sa ministry. Di ba, Ma'am Jane? Kaya, Ma'am Jane, naisin ni pastor para sa iyo, Ma'am Jane, Ano ba tayo gagawin? Ma'am Jane, walang lamangan, di ba? The bread of life. And ito na, pinali. John 14:6. Kabisado nyo to. Paborito nyo to eh. John 14:6. Ano yan? I am the way, the truth. Parinig nga. Parang walang buhay, And the? Oh, wow. Okay. The life. The life. Si Dian, naalala ko nung maliit, doon sa sopa namin, kahit matigas yung sopa namin, upo yan, itataas niya yung paa niya, tapos meron siyang juice. Sasabihin niya, this is the life. Okay ka na doon? Di ba? Galing ka na ng New York di ba? Galing ka na ng California di ba? Hindi ba yun ang this is the life? Diba? Si Ate Eunice, nasan ka? Andyan ba? Kay Eunice, this is hell. I-declare ko po yan. Hintayin nyo lang saglit. And syempre, end up ako dito sa, hallelujah, John 16, kausap din niya dito. Ganon din, sabi niya sa verse 57. Tama? 18 to 57. Kausap niya si Pilato dito. Diba? Si Pilato na nagtatanong din sa kanya, hari ka ba talaga? Ikaw nagsabi niyan. Ang galing na sagot niya, no? Ikaw nagsabi niyan. Sabi niya kay pastor, gwapo ka, pastor. Kayo nagsabi niyan. And John 19:11, si Apostle John na ito. John 19:11. Ito na yung oras na si Lord ay nandun na sa sitwasyon na malapit ng ipako. And alam niya Ano ba yung naisin ni Lord? Wala akong nakita na ang ninais lang ni Lord masunod yung kalooban ng Ama. Typical ng Diyos pangkalahatan. Now, I would say,
I would emphasize. Kasi marami pa rin nagtatanong, for this month, ang dami ko pong naging kapaguran. Pang-pisikal, pang-spiritual, pagod din si pastor, pang-emotional. But lahat po ito, ayan, let me now address ang mga brethren, nakayanan ni pastor. And please continue to pray for your pastor. Kasi, typical, pero ayoko yung gamitin na tao lang din po ako. Kasi yung meaning na tao lang din po ako, para bang excuse yun eh. Siguro mas better word ko gamitin, Christian din po ako. Pag sinabing Christian din po ako, binababa ko yung level ko dun sa mga realidad ng buhay. Alam niyo, masyado ako ngayong at peace dun sa mga pangyayari. Sa mga nakakaalam, from the council, alam niyo yun, hanggang sa mga malalapit sa amin na nakakashare namin, kaagapay namin sa mga pangyayari. Hindi namin yung ikakaila. Hindi na ako magpapaulit-ulit, na-expound ko na yun minsan. Alam niyo, nakakalungkot eh. Kung makita ninyo yung pangyayari sa amin this week, hindi na lang nakita doon eh. Hindi ko na pinost kasi nang maipasyal namin si Aya, talagang gusto niya magtatakbo, takbo kaming dalawa. Ang lolo kasunod niya, di ba? Talagang buong festival mall yun, tinatakbo namin. Habang nandun yung tatlo, ang sasarap ng pagbuhay nila, kumakain sila dun sa loob nung si Lolo, habol, di ba? Habol. Sa kagustuhan ni Lolo na maano yung bata dun sa mga pangyayari. And down memory lane, nagpapasalamat ako sa Panginoon. And alam ito nung mga naka-bonding ko this week, tawa siya. Kasi biniro ko siya nung sabi niya, nagagawa sila sa bahay kung ano yung mga pwedeng gawin. Kasi nga, di ba, hindi man kaila sa inyo, naglilipat pa po kami. Kaya hanggang this week na lang po, pakiunawa si Pastor. Wag lang emergency, pwede po. Pupuntahan ko kayo. Medyo, ako po'y solo. Bubuhatin ko dun sa likod ng kotse, iikot ako, babalik na naman ako, kukuha. Hindi po ako nangaabala. No? Nakakahiya naman doon sa mga tropa na pupuntahan ako para magbuhat. Lalo na ngayong linggong to, nakakahiya sa inyo. Kaya wag na, kaya ko yun. Ako na lang, mag-isa lang. Okay lang yan. Iikot lang ako, okay lang. Hindi, okay na po, okay na. Nagjo-joke lang si Pastor. Pastor, okay na ba to? Yung ginawa niya, okay na ba yun? Sabi ko sa kanya, tawa siya. Sabi ko sa kanya, oo naman kapatid. Dati nga, wala eh. That is contentment. Nagpapasalamat ako, nakakatikim ako ngayon. Binibiro ko sila ngayon. And then yung isang kapatid naman, yun din yung sa akin, sa bonding. Nag-ano kami ng mga paglilingkod. I hope ma-impress ko ngayon na mensahe ko ngayong umaga. Mabigat po yung pinagdaanan namin, pinagdadaanan pa ngayon. Pero ano na lang po ang naisin ni Pastor? I will reign. I will reign with the Lord. Hindi na yung naligtas ako. Hindi na yung ministry, ready na ako eh. Ayan si Pastor Rico. Alam niyo, naisin ko, Lord, mapalaki pa. Kanina, nilapitan ko yung isang maestra natin dito kasi natouch ako mayroon na mamaya dito mag-special number. Ang ganda ng song. Nilapitan ko yung maestra dito, sabi ko, Ma'am, sakali ba
nagmana sa akin si Aya sa pagkanta. Matitrain mo pa rin kaya siya katulad ng batang yun? Yun yung mga naisin, di ba? Na, so, Dia, alam mo na naisin ko sa'yo, ha? Huwag kang magaya, ha? Ano mga naisin natin sa buhay ngayon, ma? I will reign. I will reign with the Lord. Ayan, no? Pag hindi pa naman tayo naniwala sa mga katotohanan na ito ng salita ng Diyos na ito, ano pa bang, ano natin sa buhay? Ano pa yung nagkakaabalahan natin po? Ano pa mahalaga sa buhay natin? Ano pa mga prioridad natin? Well, naisin ng lolo, mapalaki din yung apo sa kaparaanan ng Panginoon. Mga kamanggagawa, kagapay, maglilingkod hanggang nag-aantay tayo sa Panginoon. Mga brethren, lalago sa pananampalataya. No? Agapayan tayo. Tulong-tulong sa paglilingkod. Iwan ko po sa inyo yung katanungan na yun. Ano pa ang longing nyo in life? Kasi, tandaan nyo, although nakikiramay tayo kay Sister Den, sa pinsan, ang buhay po ay walang nakakaalam. Ngayon, malakas tayo. Baka bukas, malay natin, Lord, kayo nakakaalam. Baka last message ko to, parang ganun din yung isang sikat na singer ng huling kanta niya, kanta siya, tapos may cancer na pala siya, di ba? Patay na. Alam niyo ba yun? Yung sikat ngayon na singer daw na yun, namatay na. Ganun lang ang buhay. Bigat po. Alam niyo, pinakamabigat kong nalaman, habol ko lang sa mga kapatiran. Kaya nga at peace po din ako ngayon. Hindi kagad nag-sink in sa akin yun, pero mga nabanggit daw yun. Pero alam nyo, nag-sink in yun, matapos yung mga kaalaman na nag-research ako, nag-aral ako, nagtanong-tanong ako, medical, spiritual ginamit ko, mininsahihan ko na kayong 3 tao sa mundo, may nanggogoyo, nagogoyo, at totoong goyo. So, lahat yun, no? Pinag-aralan ko. Salamat, napalaya ako. Kasi, dala-dala ko yun na posible ba na ako yung naging dahilan? Parang kayo, di ba? Si pastor laging dahilan Mga nandyan sa likod. Ako ba naging dahilan? Nagkaganito ang buhay ng aking panganay at apo. Di ba? Dahil bilang biyanan, kasalanan ko ba na manugang kita, paalalahanan kita na karapatan ko bilang lolo mag-post ng picture ng apo ko para mo ako pagbawalan? Para ka magalit sa akin? Ha? Para ka magalit sa akin? At torturin mo ng 1 taon at 7 buwan ang magnanay? Kung galit ka sa akin, di ako dapat. Di ba? Hinamon mo ako. Huwag yung asawa mo, huwag yung apo mo. Di ba? Kung nanunood ka man ngayon, iniintay kita. Papatulan na kita. Bakit po? Ito pa nalaman ko. Hindi naman pala dinahilan lang ako Ayaw niya nang mabuntis si Eunice. Kung totoo kang tatay, masaya ka dapat. Kaya at peace po ako ngayon. Hindi ako ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung nanunood ka. Abno ka. Walang gagawa niyan. Dapat masaya ka, nagkaanak ka.
Ito po ang inyong pastor ngayong umaga. Pero dahil sa longing ko, I will reign with my God. I will reign with my God. Ay, sir, thank you, sir. It's okay. No worries, sir. No worries. Thank you. Unawain niyo po si pastor niyo ngayon umaga. Dahilan lang pala ako eh. Pangalawa lang ako sa dahilan. Council, hindi ko na mahintay yung Sabado meeting eh. Ayan na. Yung pala ang dahilan. Kaya niya tinorture ng 1 year, 7 months. Naisin niya, solo lang siya. Naisin niya, siya lang yung batugan sa bahay. Hindi makapaglinis. Pahirap. Ginawang katulong ng aming anak. Ha? Nakita niyo yung godly anger ni pastor ngayon? Nagtimpi ako, 1 taon, 7 buwan. Puri ng Diyos, the Lord's doing, ng October 21, ang demonyo na lumayas. Ngayon, hindi po namin ikakailayan. Hindi po namin ikakailayan. Yan po ang mataas na katatayuan ng inyong pastor sa panahon na ito. But hindi po yan kayang wasakin ng dyablo dahil I am longing to reign with my God. Diba? And sa puso ni pastor, yan, anong pagsubok nyo ngayong umaga? Para sabihin nyo na rin katulad ni Job, Lord, gusto ko na mamatay. Lord, gusto ko na pumatay. Yun na ba yun? Yun na ba? Meron dito mga nagpapayo sa akin kung ano-ano eh. Meron pa nga nagpapayo, padalan daw ng itlog eh. Itlog ni Brother Joey daw dun sa Nueva. Ha? Anong longing natin lahat? Anong longing ko po sa mga nag-WTP? Ano yung dapat response natin? Anong essential response sa mga ganong kalalagayan? O yung mga gagong graduate, nakalimutan nyo na kagad? Ha? Mercy, 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 mercy. Mercy, mercy, mercy. Pero I have my godly anger. Ha? Hindi ako fake na pastor. Hindi labas ko lang po sa inyo ang damdamin ng inyong pastor. Pagod na po ako. Grabe itong pagod kong ito. Kaya nga nung nagbubuhat kami ng washing machine, ng kama, ng ano, talagang sabi ko, umiiyak ako eh. Sabi ko, Lord, kung ikaw nagpapatawad, ako hindi ako magpapatawad. Isang linggong kalbaryo pa ako. Baka naman dyan, baka naman. Baka naman dyan. Pag sumagi... Ay, nako po. And sa mga nanonood po sa amin sa YouTube, I pray, may isa pong pastor na nasa tawag ng Panginoon. And someday po, I will reign with my God. Can I ask you, kung mapapanood mo man ito, baka nanonood ka eh, kasi nasa YouTube kami. Can you reign with my God? Pakisagot ha. Can you reign with my God? Tinawag mo ako. 3 beses na yun eh. Una, tinawag tayong kulto. Pangalawa, yung isang pang-general yun. Tapos, tinawag akong pastor-pastoran. Ginamit yung term kong pastor-pastoran. Pastor-pastoran yung tatay mo. Tapos sumunod, adik yung tatay mo. May pangatlo na. Ano yung pangatlo ko? Nakakalungkot yun, ha? Nakalimutan niyo rin, Mama. Ma, ikaw, nakalimutan mo na rin. Ano yung pangatlo? Peke. 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 Grabe, no?
Kung nanonood ka o mapapanood mo to, sige nga, anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Nag-Bible school ka man lang ba? Anong karapatan mo? Ha? Para tawagin mo akong pastor-pastoran, adik na pastor. O, adik ako kay Lord. Adik ako kay Lord. Peking pastor. Peking pastor ako, kaya tinutuo ko sa iyo, di ba? Hindi ko kayo tinanggap nung inihatid niyo yung anak mo dapat. Para buhayin mo, itaguyod mo. Tapos iniwan mo yung mag-ina mo. Ina mo. Ay, bakit? Mag-ina. Diba? Ina-echo ko lang. Iniwan mo, mag-ina mo, ina mo, ina mo, ina mo, ina mo, ina mo, ina mo. Echo yun, echo. Galing ng pastor nyo, no? Puntahan mo ako, practice tayo. Di ba kaya sabi ko sa inyo Christian din po ako. Hindi pa po ako santo na hindi makabasag pinggan. Sister hindi ako yung hindi makabasag pinggan na Mga kapatid. God bless you all. Ayan, napatawa ko kayo. Napasaya ko kayo. Tanim ba? Tumalab ba yung mensahe ko na anong naisin niyo sa buhay ngayong umaga? Tindi na po ng dinadaanan ni Pastor ngayon, pero isa pa rin po ang naisin ko lang. I will reign with my God. I will reign with my God. Tayo po manalangin. Timely sa taon na ito, Lord, 2024, na ipatupad mo ang mga dapat. You're doing. Kami ni Sister Michelle, Lord, through the years, 39, my serving you, Lord, 34, my faith, 40 years. Lord, hindi po para masayang, mawalang halaga. Hindi na po yung kaligtasan mo sa Hebrews 6, Lord, ang naisin ko pa. Hindi na po kung ano-ano pa sa mundong ito. But Lord, someday, ang naisin ko po, yun po ang aming ipamamanik sa kabuuan ng mga kapatiran. Mas mataas na aspeto ng spiritual na buhay. We will reign with you, O God, sa takdang panahon. Lord, well, of course, ninanais namin, maisakatuparan na po lahat ang mga biblical prophecy, pangyayari. And dalangin ko nga po, Panginoon, na maisasakatuparan po lahat ang iyong salita sa aming mga buhay. Pagpalain po ang lahat, Lord, kabuuan ng aming mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Kalahatan, Lord, para unawa nila, alam nila ang katatayuan ng kanila pong pastor. Maisama po ako, kami, pamilya, sa pananangin. Posible po may mga katanungan sila, etc. Bakit ganito, bakit ganon? Nandito po ako laging handang magpaliwanag, kahit po sa chat or whatever, video, call. Totoo po ang inyong pastor sa ministeryong ito, Lord. Maluwalhati ka, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Amen. And